Pilipinong naiipit sa gulo sa Middle East, may ilang paalala ang Overseas Workers Welfare Administration. Payo po ng OWA, tukuyin ang pinakamalapit na safety shelter sa inyong lugar at maging handa sa emergency alerts. Iwasan ang pagpunta sa mga lugar na may potensyal na panganib. Para sa update, abangan po ang mga anunsyo ng Philippine Embassy at social media accounts ng gobyerno. Bukod sa emergency hotlines, naglabas na rin po ng dagdag na helplines ang OWA para sa mga nangangailangan ng saklolo. Kaugnay sa tuloy-tuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, makakapanayam natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa inyong programa po. Opo, ito po bang oil price hike na epektibo bukas, naka-price in o naka-apekto na yung mga pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at pagganti naman ng Iran sa iba pang lugar sa Middle East? I think kasama na yun pag titingnan natin, Sir Rafi, no February 28, nasa gitna ho yan nung adjustment period natin for this week. Yung last week na yan, na from February 24 to March 2. So yung February 28, nasa gitna yan. So effectively, almost just before and after nung atake, nasa gitna yun. Supposedly, kasama na ho yan ngayon. Kaya surprisingly lang, hindi siya big time, no? So ang atin lang, parang naging normal adjustment lang ito for how many weeks na nakaraan. So kailangan ho natin monitor ho namin yung padating na 1 to 2 weeks. Kasi gusto natin i-clear out kung sustained ba yung increase na walang big time, then that reflects na hindi ho natataranta yung all market, pero meron lang speculative effect ng pag-increase. Pero kung mag-big time ho tayo next week, medyo may taranta na ho ang nafe-feel ang market niyan sa pagganyan ng sitwasyon. Yun na nga po, part speculation pa lamang yung nangyaring increase dahil hindi rin na-expected na pati yung Iran ay aatakihin yung iba pang mga Gulf states, hindi ho ba? So, posible nga talaga na pwede pang tumaas ang presyo ng oil in the coming weeks? Well, sa mga projections na report sa oil market analysis, lumalabas na yung projection ay baka umingkrease daw ng $5 to $10 per barrel. So, ang estimate ko namin yan is around 30 centavo per $1 per barrel na increase. So, ibang usapin lang ho ngayon kasi may lumalabas ng report na may suspension out of caution, no, yung mga shipping companies on delivering petroleum products exported from the Gulf states. Yung nandyan na tinatawag nilang around 16 to 17 million barrels of oil per day. Medyo malaki ito, Sir Rafi, no? Pag hindi ito na-export, it will really cause delays in replenishment ng mga bansa. At pag naghanap ang mga refining companies like ang Middle East, almost 88% ang market ho niya is nasa Asia. So China, Japan, South Korea, India, mapipilitan ho ang mga bansang ito kumuha to fill in the gap. Gap lang muna, kumuha sa ibang sources, no, like US, Australia, Canada, and South America, yung Brazil, Venezuela. Pero diyan ho, magkakaroon ho sigurado ako ng uptick in the price kasi hindi nila ito usual na kliyente and all of a sudden makikiagaw sila sa mga usual na kliyente din ng mga bansang ito before. So, hindi naman siguro sa nananakot, pero napakaraming factors po para magsabing pwedeng tumaas dahil isa rito yung pagsasara pa sa Strait of Hormuz, mabablock din yung ruta ng mga oil shipments. And of course, yung China na kumukuha ng oil sa Iran, ay wala na rin makukunan. So makikiagaw din yung napakalaking market ng China. So talagang ano pong alternatibo na nakikita natin at anong projection natin para sa oil supply ng Pilipinas? Kung Iran lang, si Rafi, no, nasa 1.71 million barrels per day lang yan. At tama kayo, 4 na malaking bansa ang kumukuha dyan. China, India, Japan, and South Korea. Pero that is only 1.61% of the global supply. So, kung Iran lang, wala ho talagang dent yan, parang wala lang ho yan.
The issue really is yung suspension niya yun ng mga shipping na pumasok sa area na yan. Takot siguro masali yung mga vessel na yan na matamaan. Kaya ang nasasakripisyo ho, yung mas malaki, yung 16 to 17 million barrels per day. So yun ho ang alternative ho niyan, probably pag pumunta ka ng US, mataas ho ang kanyang supply. Baka medyo sagad na rin yan. So, but we can expect siguro kung mag-i-increase siya ng konti. And then Russia, kasi suppressed ang kanyang export. Dati nasa abot siya ng 10 million barrels per day. Ngayon nasa around 8 million na lang siya. Pwede siguro maibalik yung 2 million si US. Baka at most, baka magdagdag siya ng 1 million. The rest, baka another sabihin na natin mga 2 million from Brazil, Venezuela, Canada. But this is at most baka mga 5 million all of a sudden i-increase. Hindi ho kaya yung 16 to 17 million barrels na yan, punuan yan. So magkakaroon ho talaga ng severe na supply disruption, short of saying na parang oil crisis so ang lalabas. At siguro yung oil ng Venezuela makatulong na rin kahit hindi pa ganong develop yung kanilang oil industry. Ano po magiging agenda nyo mamaya sa meeting kasama ng mga oil companies? Well, kasama ho lahat ng sinabi ko ngayon. Unang-una, ang strict compliance dun sa minimum inventory. But of course, ito ay 30 days for the refiner, 15 days for the direct importers, and both of them 7 days for LPG. Exception lang ang LPG, no? But the problem with that, kasi ito, mga onset lang ito ng mga delays. Prepare lang yung requirement na yan para lang to sustain in case there are delays in deliveries. Hindi po siya nakadesenyo ng prolonged na supply problem. So, and then if there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema, no? And the onset nung mataas ang price, ang sabi nila lalagpas ng $100 per barrel. Baka yan na ho ang senaryo na sinasabi na baka magkatotoo yan kung ganun ang mangyayari. Nasa $72 per barrel ho tayo ngayon sa oil. And I always read about reports na baka sumobra ng 100 kung mawawala ho ang entire 16 to 17 million barrels of oil export from the Middle East. Marami po tayong aabangan dito sa issue ito. Maraming salamat po sa inyong oras na binahagi sa Balitang Hali. Magandang tanghali ulit, Sir Rafi, sa ating mga kababayan. Salamat po si DOE OIMB Director Rino Abad. Ngayong unang araw ng paglalakay ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, binawi ng isang grupo ang inihain nilang impeachment complaint. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Darlene Cai. Darlene? Connie, kanina lang, pasado las 11 ng umaga, formal nang tinanggap at inaprubahan ng House Justice Committee ang pagbawi ng complainant sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagbawi o withdrawal ng private complainant sa inihain na ikalawang impeachment complaint, nais daw nilang pabilisin ng impeachment proceedings sa pamamagitan ng pagsuporta sa ikatlong reklamo na para raw sa kanila ay naglalaman ng parehong basehan sa kanilang naunang inihain. Bandang alas 8 kaninang umaga isinumite ng mga kinatawan ng civil society at religious groups sa bilang ang Tindig Pilipinas yung kanilang letter of withdrawal sa Office of the House Secretary General para ito bawiin ang inihain nilang complaint laban sa bise. Sabi ni Kiko Aquino, co-convener ng Tindig Pilipinas at isa sa private complainant, isinusulong pa rin nila ang pagpapanagot sa bise at pagsuporta sa proseso ng impeachment. Kasabay kasi ng kanilang withdrawal ay ang pagpapahayag ng suporta para doon sa ikatlong isinile na impeachment complaint inihain niya noong February 9 ng ilang religious groups at mga abogado. Kasama ng private complainants, sina ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na ipinahayagan kanilang suporta sa desisyon ng private complainant. 5 naman ang basehan na inilatag sa ikalawang reklamo, kabilang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at commission of higher crimes, nang i-broadcast ng vice ang umano'y planong pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos
First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin ang graft and corruption dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Bribery o panunuho dahil sa pamamahagi raw ni Duterte ng monetary gifts sa mga opisyal ng DepEd at dahil sa hindi raw tamang pagdeklara ng SALM. Inilatag naman ng basihan yung ikatlong impeachment complaint, ang betrayal of public trust at graft and corruption para sa umano'y misuse ng 612 million pesos na confidential funds. Sabi ni Congressman Sendanya, sa pagsuporta ng complainant sa ikatlong impeachment complaint ay lalahok at makikipagtulungan pa rin daw ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas at kasama nilang civil society at religious groups sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Narito po ang pahayag ng mga nakapanayam natin. Just keeping in mind yung amount of time that it takes to tackle all of these impeachment complaints, we felt it best to withdraw our complaint to expedite the process. Kung several, ay magkakaroon pa tayo ng mga tungkol sa mga possible duplicating and overlapping of evidence. So kung apat na sets, pero yung iba dyan, mga halos common evidence lang naman, mapapatagal yon. Inuulit ko po at gusto kong diinan, hindi po ito pag-atras, ito po ay pagsulong. Dahil gusto nating matiyak na isang airtight case ang aakyat sa Senado sa lalong madaling panahon. Natin ang boses ng mga kabataan. Samantala, Connie, nagkilos protesta sa labas ng Batasan ang bayan o bagong alyansa mga bayan para ipanawagan ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte para sa kanila dapat daw ma-impeach ang vice. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Isa na namang pagsabog ang nakunan sa Tehran, Iran sa gitna ng tensyon doon ng Iran laban sa Israel at Amerika. Ang airstrike tumama malapit sa tore ng Islamic Republic of Iran Broadcasting. Dahil dyan, naudlot ang pag-broadcast ng state TV ng Iran. Patuloy ang palitan ng airstrikes sa Middle East. Ang Iran gumanti ng airstrike sa Kiryat Ono sa Israel. Inatake din ito ang naval base ng Amerika sa Manama, Bahrain. Nauna na nagbabalang Amerika na kapag gumanti pa muli ang Iran, ay mas titindihan pa nila ang pag-atake roon. Mabibili na po sa ilang palengke sa Metro Manila ang mas murang imported na bigas galing Vietnam. Kung magkano yan, alamin sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, sinimulan ng ilabas ng Food Terminal Incorporated sa mga palengke ang 48 pesos per kilo na imported rice mula Vietnam na mas mura kumpara sa branded na 60 pesos per kilo na imported rice. Nakita na yan kanina ng Department of Agriculture sa pag-inspeksyon nila sa isang palengke sa Commonwealth Quezon City. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Bebang Guevara, ito'y alternatibong opsyon sa mga consumer na gustong makabili ng dekalidad pero murang bigas. Sabi naman ng ilang nagtitinda ng bigas sa inspeksyong palengke, mas mabenta ngayon ang 48 pesos per kilo na imported rice ng FTI kumpara sa ibang branded na imported rice na 60 pesos per kilo dahil halos pareho lang daw ang kalidad pero mas mura ng 12 pesos per kilo. Sa ngayon, mabibili na ang 48 pesos per kilo na bigas sa mga palengke sa Quezon City, San Juan at Pasig pero palalawakin pa raw ng FTI ang distribusyon nito sa bansa. Samantala, napansin ng DA na mababa ang presyo ng halos lahat ng gulay sa inspeksyon nilang palengke sa Quezon City. Ang kamatis, 20 pesos per kilo ang pinakamababa. Ang repolyo, 40 pesos per kilo. Ang sibuyas na lokal, 80 pesos per kilo. Sabi ni Assistant Secretary Guevara, maraming aning gulay ngayon kumpara nung nakaraang taon na may epekto ng El Nino. Sa kamatis, marami raw supply pero hindi naman daw may matuturing na oversupply. Handa naman daw sumaklolo ang Department of Agriculture sa mga magsasaka ng repolyo sa Atok Benguet na iniinda ngayon ang bagsak presyong wholesale price na 5 pesos per kilo sa repolyo. Kung kinakailangan, tutulungan daw silang maibenta ang kanilang mga aning repolyo. Ayon pa kay Assistant Secretary Guevara, inaasahang matatapos na sa loob ng susunod na 2 taon ang mga pinagagawa ngayon ng Department of Agriculture na karagdagang cold storage facilities na imbakan muna ng mga sobrang gulay imbes na hayaan itong mabulok na lang at ibenta ng palugi ng mga magsasaka. Connie? Maraming salamat, Jonathan Andal. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na canard o walang basihan ang mga pahayag ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico.
Sa joint affidavit ng 18 dating tauhan umano ni Ko noong February 23, nakasaad na nakipagpulong kay Remulla sa mismong bahay niya sa Makati ang mga taga-International Criminal Court na nooy nag-iimbestiga sa extrajudicial killings. Itinanggihan ni Remulla sa kanyang radio program nitong Sabado. Nauna na ring itinanggi ng ICC ang mga aligasyon. Kwestiyon din ni Remulla kung bakit iisa lamang ang affidavit ng 18 tao, gayong personal na kaalaman at karanasan daw dapat ang laman nito. Ang gusto ni Remulla, tumestigo ang 18 dating tauhan umano ni Ko sa pagdinig sa Senado. Nitong Huwebes, isinumite ng abogado ng 18 dating tauhan umano ni Ko ang salaysay ng kanyang mga kliyente sa Office of the Ombudsman. Layo nilang imbisigahan ng Ombudsman kung may mga paglabag ang pinangalanan nilang mga opisyal ng gobyerno. Mainit na balita, may naitalang pagtaas ng aktibidad sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Batay sa abiso ng PHIVOLCS, nagkaroon ng 49 na volcanic earthquake sa Bulkan Bulusan simula noong February 26. Sa ngayon, nananatili sa alert level 0 ang Bulusan o walang inaasang pagputok ng magma. Patuloy ang monitoring ng PHIVOLCS sa aktibidad ng bulkan. May bagong Kapuso Big Winner na ang demure daughter ng Quezon City na si Caprice Cayetano ang itinanghal na Kapuso Big Winner sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Natanong si Caprice kung ano nga ba ang qualities niya na nagustuhan ng taong bayan. Ako po sa tingin ko po na-appreciate po talaga nila at nakita po nila yung normal na teenager po na minsan mahiyain, minsan napapakita din yung makulit na version. Yun po. Tsaka siguro po nakaka-relate din po sila sa akin. Sagot yan ni Caprice sa kanyang grand salubong sa morning show na Unang Hirit, kung saan na-meet and greet niya ang fans. Thankful si Caprice sa overwhelming support ng outside world. Binalikan niya rin ang ilang memorable PBB journey niya. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Caprice na isi-save niya ang kanyang napanalunan na 1 million pesos sa PBB at magdo-donate sa isang charity group. After lumabas ng bahay ni Kuya, bonding with family ang naging priority niya at nakatulong sa kanya para mag-adjust ulit sa outside world. Hindi niya rin daw in-expect na siya ang mananalo. Ako po talaga, hindi ko po talaga ine-expect. Kaya sobrang masayang-masaya po talaga ako. Makapasok pa lang po ako ng Ultimate 8, masayang-masaya po ako. Lalo na po ngayon na big winner po ako. Grabe po. Ang blooming bunso ng Tacloban na si Lela Ford ang itinanghal na kapamilya big winner. Second big placers naman sina Heath Hornales at Crystal Mejes. Third big placers naman sina Ashley Sarmiento at Joaquin Arce. At fourth big placers naman sina Princess Alia at Miguel Vergara.